أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الصادق الوعد الأمين سيدنا ونبينا محمد أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وبين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يلوم إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله دائما وأبدا. اللهم بارك لنا في هذا اللقاء واغفر لنا وتب علينا ولوالدينا ولسائر المسلمين. اللهم إننا نسألك علما نافعا. اللهم آمين. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, my dear brothers in Islam, I am very glad today, Alhamdulillah, because we are now in the day of Yawmul Jum'ah. This is the day where the best day, according to the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, where he said that this is the best day among the 7 days in a week, because this is the day where Prophet Adam was created. This is also the day where Prophet Adam alayhi salatu wasalam was entered into the paradise of Allah, and at the same time, this is also the day when Prophet Adam alayhi salatu wasalam was also took out in the paradise of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is also the day that the day of Yawmul Qiyamah will not happen except in the day of Jum'ah. This is the day where our prayers are accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. Ang araw ng Jum'ah, tinatanggap ng Allah ang ating mga panalangin, lalong-lalo na sa mga oras na yung mga ulama may nagsabi na after asar bago maghrib, mayroon ding nagsabi sa Yawmul Jum'ah ng pagdarasal, yung pagpasok bago ang imam. Yung oras na yun na mayroong mga sandali na bago pa siya magbasa ng khutbah, yung panalangin doon na ilang minuto lang, katanggap-tanggap din sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito rin yung araw na kung saan ang ating mga salah kay propeta, katulad ng pagsabi ng Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, ay ito ay dumarating sa kanya, sa kanyang libingan. At dito rin kung saan tayo ay mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang mga anghel, pag tayo ay nagsala sa propeta, ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ganun din nagsasala siya sa kanyang mga alipin na nagsasala kay propeta Muhammad. At ang pagsala ng Allah sa kanyang alipin ay ang kapatawaran at habag. At ang mga anghel na kanilang paghiling sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan ng patnubay at patawarin ang mga taong sinumang nagsasala sa propeta Muhammad. Kaya mga kapatid, lagi natin sabihin, lalong-lalo na sa araw ng Jum'ah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Sallallahu alaihi wasallam. Yan yung mga kasama dahil ito ay nagpapaluwag ng mga biyaya sa atin. Nagpapawala ng mga pasanin at hirap sa buhay. At mahal ng Allah ang sinumang nagsasala sa propeta sallallahu alaihi wasallam. At ang pinakabakhil, kuripot sa tao na siya ay narinig niya ang pangalan ni propeta sallallahu alaihi wasallam haythu annahu qala man abkhalun nas faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alladhi dhukirtu fi wa lam yusalli alayya. Siya yung tao na nabanggit man ang pangalan ko at hindi man lang siya nagbigay pugay o nagsabi ng sallallahu alaihi wasallam o Allahumma salli ala Muhammad. Mga kapatid, alhamdulillah, muli tayo ay nandito sa mga ganitong pagkakataon na nagpupulong-pulong, nagkakatagpo para lang sa Allah subhanahu wa ta'ala, para patibayin natin, palakasin natin ang ating pananampalataya. Alhamdulillah, ngayong araw actually ay ang ating
tatalakayin ay tungkol doon sa pagpapatuloy sa pang-lima, pang-anim na taon sa hijrah ni Propeta. Ngayon, dapat tayo ay dadako sa pang-7 o pang-8 na taon sa hijrah ni Propeta Muhammad hanggang matapos natin ito sa ika-12 na dito na yung pamamaalam ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit sa mga araw na ito ay gusto kong samantalahin na ito nga dapat natin tatalakayin ay yung patungkol sa Ghazwatul Mu'atta. Nangyari ito at saka yung Fathul Makkah sa ika-8 ng Hijrah. At inshallah tutuloy-tuloy natin yan hanggang matapos natin ang sira ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lianna akhi Abdul Shakur قد بدأنا هنا من قصة الأنبياء وهذا حوالي 6 أو 7 أشهر من بداية قصة آدم عليه الصلاة والسلام إلى Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam. Di ba mga kapatid? Yung kwento ng lahat ng mga propeta na simulan natin kay Adan at ngayon ay pahuli na si Propeta Muhammad. Ilang propeta sila? 25. Napakadalihing 25. Sino ang kaya niyang sabihin na yung 25 na mga propeta niya? Itaas ang kamay. Sino? Bro, 25 na mga propeta. Fuad, sinimulan natin ang kwento kay Adan hanggang ngayon kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Pero minsan, kayo na mahilig dyan kayo na mga marites, dyan sa Facebook na yan. Nakikita nyo dyan yung kanta na tungkol sa mga anbiya, na kanta ng mga Indonesia, malayo yon. Pero ang ganda yung kanta na yon, kasi nagpapaano ng puso. At sinabayan ko yung bata na kumakanta, at na-memorize ko na rin sa araw na yun. Napakaganda. Gawin nyo yun. Ma-memorize nyo. Bago natin sabihin kung anong dapat natin sabihin, pero para malaman natin lahat. Tingnan nyo, sana tama pa yung pagbilang ko. Bilangin natin. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Rasulullah. Tumbok, bro, mashallah, 25 prophets of Allah. Alhamdulillah, I made it. Na-memorize ko siya, Ismail. Kung nakayanan ko, kakayanin mo rin yun, bro. Oo, kakayanin yan. Ibrahim, kayanin mo na nabay. Mga Bisaya, kailan ko ng mga Bisaya, sige lang mag-memorize. 25 prophets of Allah. So, ngayon mga kapatid, gusto kong ituloy yun, pero gusto kong samantalahin ang pagkakataon na ito na maging panayam natin. Ang isa sa ating mga kaibigan noon, dyan lang sa Facebook, nagkakilala kami. Tapos ngayon ay nandito na sa Saudi Arabia at ngayon ay estudyante na dito sa Jamiatul Qasim. Jamiatul Qasim. Tubong Tausug at nag-aral na rin siya sa Al-Ma'arif at alhamdulillah ngayon ay pagkasalukuyang nag-aaral. Ngayon dumating na ngayon at na mahigit kumulang mga 3 buwan na nag-aaral. So, para mabago naman, minsan ang ating pagtitipon, minsan, ganyan yan eh. Kahit anong pagkain na gusto mo kung araw-araw, minsan, gusto mo may bulad, may tamban. Magsasawa ka lang kung araw-araw itlog at saka pansit canton. Tama? So, kailangan nababago. Pakinggan natin ang ating kapatid na si Abdul Shakur Chua. Bro, alika bro, alika. At gusto ka mapakinggan ng mga kapatid natin na nandirito sa iba't ibang lugar. Ito taga mga Luzon, Visayas at Mindanao yan. Hindi, dito na siya kasi siya rin gusto ko rin pakinggan siya para mapanayam natin. Alika. At ako muna ay hihinto kasi alam mo, nangyari kagabi, di ba nagkita-kita kami nitong mga ito. Yung mga kapatid natin sa Sulay, in-invited ko din kayo pero na-busy din kayo. Ay nagkaroon kami ng pagpupulong ng gabing pagsasama ng kaalaman doon sa
Wadi Hanifa. Okay, so doon sa Wadi Hanifa, nung nangyari yun, umuwi na kami alas 2, yung iba hanggang Fajr. Gusto kong oras na basahin yung ano yung ating ididiskusyon, wala na akong oras. Nag-graduate ba dyan sa bata? So wala na talagang oras. Pero ito nga yung itinakda ng Allah sa atin, na mapanayam natin ang ating kapatid na ito na si Abdul Shakur, para mapakinggan natin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya Sheikh, falyatafaddal. Ya Ustad, bismillah. Naubos mo na yung kape mo, marami kang masasabi ngayon. MashaAllah, jazakumullah khairan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una, nagpapasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pinagkaloob na pagkakataon para sa atin. Sapagkat bihira itong pagkakataon na ito at hindi rin natin inaasahan na magkikita-kita tayo. Katulad kanina, may lumapit sa akin, sabi niya hindi niya akalain na dito pa kami magkikita sa Saudi Arabia kasi syempre sa Facebook lang na napapanood. So yun, alhamdulillah, at na-meet ko rin si Sheikh at kayo rin, isang malaking karangalan po sa akin na magkasama-sama tayo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang gusto ko lang ipunto dito mga kapatid, lecture ko to kagabi pero naputol. Ang gusto kong ipunto sa bawat isa sa atin, kung gaano ba kalaki yung awa, yung habag, yung rahma sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang isang nananampalataya. Alam niyo mga kapatid, si Allah ta'ala, inna Allah ta'ala la yadhlimu mithqala dharrah. Katotohanan si Allah, hindi niya dadayain ang kahit na sino sa kanyang alipin, sa kanyang mga gawain o sa kanyang pananampalataya. Hindi ka dadayain ni Allah Ta'ala sa kung anong meron ka ngayon, anong ginagawa mo ngayon, lahat ng yan ay matutunghayan mo sa araw ng paghukom. At walang ibang maggagawad ng gantimpala niyan, kapatid. Walang ibang magagawad ng gantimpala niyan kundi si Allah subhanahu wa ta'ala, ni kamalihi wa adlihi, sa kanyang pagiging makatarungan. Ganon si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinabi ni Allah ta'ala sa marangal na Quran, anong sabi niya? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sino man daw ika ang gumawa ng katiting lang. Katiting lang ha kapatid. Kaunti lang nakabutihan sa araw ng paghukom, ipapakita sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit kasing liit pa yan ng binhil ng mustasa, kahit kasing liit pa yan ng butil ng bigas, ito ay matutunghayan mo sa araw ng muling pagkabuhay. Kaya nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wag daw natin ikang maliitin ang isang gawain, la tahkiranna minal ma'rufi shay'an walau antal ka, hanggang sa dulo ng hadith, wag nating maliitin ang isang gawain kahit pagngiti lang sa kapatid natin. Tingnan nyo pagngiti. Kung bakit ginamit yung salitang pagngiti, sapagkat ito'y napakagaan dalhin at napakadaling gawin. Pero binigyan pa rin diin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano pa kaya yung iba nating mga gawain. Wala yadlimu rabbuka ahada. At hindi kailanman dadayain ni Allah Ta'ala ang kahit na sino sa kanyang mga alipin. Bagkus yung mga taong nanumbalik kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung mga taong humingi ng tawad kay Allah Ta'ala, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu. Sino yun? Tayo yun. O kayong mga nananampalataya, mga nagsasambit ng syahada, mga nag-aangkin sa kanilang sarili na sila'y mga Muslim. Anong sabi ni Allah Ta'ala? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Magbalik loob kayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ng tinatawag na taubatan nasuha. Ano yung taubatan nasuha? Ito yung tapat na pagbabalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At meron itong mga kondisyon. Kabilang dito, unang kondisyon mga kapatid, al-ikla'u anidam. Ibig sabihin, ito yung aalis ka sa kasalanan na ginagawa mo. Halimbawa kapatid, mahilig ka sa musika. At yung hilig mo sa musika, iiwan mo yun at papalitan mo yun ng salita ni Allah Ta'ala. Na para kang
An-nadam o nadama na tinatawag, ito yung nagsisisi ka. Dapat nagsisisi ka sa bagay na ginawa mo. At dito na papasok yung pangatlo, na dapat sigurado ka na kailanman hindi mo nababalikan yung bagay na ginawa mo. Kaya mga kapatid, maliit o malaking kasalanan, humingi tayo ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil si Allah ta'ala ang gusto niya yung palagi ang humihingi ng tawad sa Kanya. Law lam tudhibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnibun fayastaghfiruna Allah fayastaghfiru lahum. Ibig sabihin, kapag yung isang grupo hindi na sila nagkakasala kay Allah Ta'ala, papalitan sila ni Allah Ta'ala ng mga taong nagkakasala at hihingi yun ng tawad kay Allah Ta'ala at yun yung patatawarin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nyo yung awa ni Allah, yung rahma na binigay sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil itong mundo na to mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَائِبِينَ. Hindi namin nilikha ang kalangitan at ang kalupaan na kami ay nakikipagbiruan. Ibig sabihin kung bakit tayo nandito, hindi ito biro kapatid. Merong dahilan kung bakit tayo nilikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At yung bagay na yan, malalaman natin sa pag-attend ng mga ganito. Pag-aaral ng direkta sa ating mga guro. At sinabi pa ng Allah Ta'ala, La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. At nilikha niya ito, ang kalangitan at ang kalupaan, na mas dakila pa sa mga tao. Walakin aktharan nas la ya'lamun. Subalit marami sa mga tao ang hindi nila ito alam. Kaya nagtanong si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayahsabul insanu ay yutraka suda. Inakala ba ng mga tao na sila'y aming pababayaan na lamang? Ahasiban nasu wa yutraku ay yaqulu amanna. Inakala ba ng mga tao na sila ay aming hahayaan na lamang porket sinabi nila na sila'y nananampalataya? Ganun na lang ba kapatid? Porket ang pangalan mo Abdurrahman, Abdurrahim, Abdullah, tingin mo ba agad ka nang makakapasok sa paraiso ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Porket ikaw pinanganak kang Muslim, Maranaw, Tausug, Iranon, Yakan, tingin mo ba agad ka nang makakapasok sa paraiso ni Allah? Dun sa mga balik Islam, inakala nyo ba, porket kayo ay nakapagsyahada, ay agad na kayong makakapasok sa paraiso ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ganun na lang ba kaliit ang pagtingin natin sa paraiso ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mga kapatid, hindi agad tayo makakapasok sa paraiso ni Allah sapagkat tayo ay lilitisin muna at lilinisin yung ating mga gawain. Kaya nga itong mga pagsubok na dumarating sa buhay mo kapatid, bilang paglilinis yan sa iyo ni Allah Ta'ala. Kapag nagsabar ka sa bagay na yan, nagtimpi ka sa mga pagsubok ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, igagawad sa iyo ang gantimpala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya nga walang ni sino man makakapagyabang sa atin sa kanyang amal, sa kanyang gawain. Ako na yung pinakamaalam. Ako na yung makakapasok sa paraiso ni Allah. La. Ako na yung palasamba. Ako na yung makakapasok sa paraiso ni Allah. Walang ni sino man sa atin makapagsabi kung sino ang papasok sa paraiso at hindi liban sa nandyan sa kitab at sunnah. Yan ang paniniwala ng Ahlul Sunnah wal Jamaa. Hanggang sa ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakapagsabi, Lam yadkhula ahadukumul janna bi amali. Walang makakapasok ni isa sa inyo sa paraiso ni Allah nang dahil sa gawain niya. Kahit magpakanduli ka pa dyan, hindi yan ang magpapapasok sa iyo sa paraiso ni Allah. Kahit anong gawin mo, sabihin mo, 5 beses ka magdasal, hindi yan ang magpapapasok sa iyo sa paraiso ni Allah. Nakakapagtaka. Hanggang sa nagtanong ang mga sahaba, wala anta ya Rasulullah? Kahit ba ikaw, ya Rasulullah? At anong sabi ni Propeta Muhammad? Naam, wala ana. Kahit na ako, liban, nabalutin ako ni Allah Ta'ala ng kanyang awa, ng kanyang rahma, at yun ang magpapapasok sa akin sa paraiso ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang tinutukoy natin kapatid, habang nandyan ka nakaupo, nakikinig, dapat hinahangad mo yung kaluguran ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habang ginagawa mo yung pagsamba mo na yan,
Dapat ang hangad mo ay ang kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka lang pumupunta dahil kailangan mong pumunta. Dapat ginagawa mo yan alang-alang nakalugdan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung kampante ka na makapasok ka sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero tingnan nyo mga kapatid, sa araw ng muling pagkabuhay, tingnan nyo yung awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa araw ng muling pagkabuhay, idadakala ahlul jannati jannah, pag pumasok na yung mga taong paraiso, doon sa paraiso, hihiling sila kay Allah. Hiling sila kay Allah. Anong sasabihin nila? Ya Allah, ikhwanuna, kanu ma'ana, yusalluna ma'ana, wa yasumuna ma'ana. Yung mga kapatid namin, Ya Allah, kasama namin magsala, kasama namin mag-ayuno, pero hindi namin sila nakita dito sa paraiso, Ya Allah. Alam nyo, sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, sasabihin ni Allah, idhabu ilan nar, pumunta ka dun sa impyernong apoy. Bakit sa impyernong apoy, kapatid? Dahil pag wala sa paraiso, nandun sa impyerno. Dalawa lang yan. At anong sasabihin sa kanya? Idha wajadtum mithqala man darratin min iman fa akhrijuhu. Kalin tulad ng pagkasabi, kung sino man makita mo na merong katiting lang, bumabalik ulit sa kaunti, katulad ng binanggit nating unang aya kanina, na kaunti lang na gawain ipapakita sa iyo ni Allah. At sabi dito ni Allah, kung sino man makita mo na may katiting na pananampalataya, fa akhrijuhu, ilabas mo siya, isyafaa mo siya, iligtas mo siya. Yung katiting lang na pananampalataya na meron ka, magiging dahilan pa rin ng pagpasok mo sa paraiso ni Allah. Kaya panghawakan mo yan, kapatid. Isang araw, isang sahabi, kabilang sa mga sahaba, iyak siya ng iyak. Iyak siya ng iyak. Sobrang namumula na yung mukha niya. Hanggang sa tinanong sila, bakit ka umiyak? Limada tabki? Kaino to? Ngayon sinabi niya, dahil merong iniwan na hadith sa akin, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na bago man lang ako datnan ng kamatayan, ay dapat mahabiling ko sa inyo. At nagtaka sila, ano itong hadith na ito? Bakit ganun katindi? Alam niyo mga kapatid, yung hadith na to, sinabi niya, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Kung sino man, kapatid, ang magsabi lang na walang ibang Diyos na dapat niyang sambahin kundi si Allah Ta'ala, na ito ay ikhlas sa kanyang puso, ay makakapasok siya sa paraiso ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awa sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya yung intensyon natin sa bawat gawain, kung hindi yan para kay Allah, walang kwenta yung gawain mo. Yung ginagawa nating pagle-lecture, yung ginagawa nating pakikinig, pag-aaral, pagsusumika, pag-ibada, lahat ng ito, kung hindi yan para kay Allah Ta'ala, walang kwenta yung gawain na yan. Pero yung iman na meron ka, kapatid, kahit na kaunti lang, magiging dahilan pa rin ng pagpasok mo sa paraiso ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya naman mga kapatid, ang tinutukoy lamang natin dito, ang gusto ko lang ipunto sa mga oras na to, alam mo sa sarili mo kung gaano ka kahina. Lalo na kapag ikaw na lang mag-isa. Kaya panghawakan mo pa rin yung pananampalataya na meron ka. Panghawakan mo yan. Ikaw nakakakilala sa sarili mo at si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si Allah pagtapos sa sarili mo. Kaya yung pagiging maranaw mo, pagiging tausog mo, pagiging iranon mo, ano pa man tribo o balik Islam, panghawakan mo yung pananampalataya na meron ka. Bakit? Dahil sa dami ng mga tao, sumasamba sa bato. Sa dami ng mga tao, sumasamba sa ribulto, ikaw pinili ka ni Allah. Pinili ka ni Allah na sambahin mo siya, hindi pa ba sapat para sambahin mo siya? Sa dami ng mga tao, hindi nila kilala si Allah Ta'ala. Sa iyo nagpakilala si Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi pa ba sapat para kilalanin mo siya? Katulad ng binanggit ko, yung pagiging born Muslim, raised Muslim mo, yung gabay na meron ka, kung bakit ka nandito ngayon,
Hindi mo yan hiningi, kapatid. Kusang binigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya panghawakan mo yung pananampalataya mo. Hindi lahat kilala si Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang panghuli natin, isang kwento sa araw ng muling pagkabuhay, merong haharap kay Allah subhanahu wa ta'ala na ipapakita sa kanya ang kanyang mga kasalanan. Papakita sa kanya na wala siyang ibang ginawa kundi puro lang kasalanan. At tatanungin siya, nagkamali ba yung mga tagasulat ko? Nagkamali ba yung mga tagasulat ko? Anong isipin ng tao na yun? Wala na. Makasold na ako sa naraka. Makapasok na ako sa impyernong apoy. Kasi puro ka lang kasalanan eh. Pero alam nyo sasabihin? Tatawagin yung mga malaika at sasabihin doon, Khud minhu hasanatan wahida. Kumuha ka sa kanya ng kahit isa lang na kabutihan. Kinuha. Kasing liit ng card. Alam niyo yung lisensya? Ganun lang kaliit. At itong card na to, mga kapatid, nilagay sa timbangan ng kanyang kabutihan at mas bumigat ito sa kabila ng pagkakasala niya kay Allah. Nagtaka sila ngayon. Ano itong card na to? Bakit ganun kabigat? At sasabihin, undur ilayha. Tignan nyo kung anong nakalagay doon sa card na yun. Yung card na yun, na naging dahilan bumigat ang kanyang kabutihan sa kabila ng kanyang pagkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala, kasing liit lang ng lisensya. Ang nakalagay doon, kapatid, walang iba kundi kalima, la ilaha illallah. Yung pagsaksi mo na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, nawa tayo ay manatili sa gabay na ito sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dalangin natin kay Allah na dumami pa ang ating kaalaman at maisabuhay natin ang ating mga kaalaman at maiparating natin sa iba at humaba ang pagtitimpi natin sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yun lamang mga kapatid, wa ilahuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Jazakallah khairan. Alhamdulillah, mga kapatid sa Islam, at kahit papaano ay napanayam natin, nakasama natin, narinig ninyo ang isa sa ating kapatid na nagbigay sa atin ng paalaala sa atin bilang isang tao dito sa mundo na lahat tayo ay nagkakasala. At ang pinakamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yung nagbabalik loob sa Kanya. Totoo yan. Kasi minsan, may nung naging dalil natin yun na hadith kasi yun ni Propeta. Law lam tudnibuna, la ja'alallahu bikum qawman yudnibuna, walakinna yastaghfiruna Allah. Kung titunghayan naman natin yun at iisipin mo, sabihin mo sa sarili mo, so, okay lang pala magkasala. Kasi, sa hadith na sinabi ni Propeta, kung kayo ay hindi magkasala ng mga tao o pamayanan, papalitan kayo ng Allah ng mga pamayanan na nagkakasala, pero nagbabalik loob. So ikaw na nakikinig o balik Islam o anong tribo mo, sabihin mo o sa akala mo, mafi muskila. Sawi kida-kida, mafi shida. Kasi pwede rin naman daw pala. Oh, ano ngayon ang masasabi mo, kapatid na Khalid? Kailangan ba tayong magkasala? Kasi, di ba Muhammad, kung isipin mo, pwede naman pala eh. Kasi kung hindi tayo magkasala, papalitan tayo. Baka mapalitan tayo. So, kawawa ka na pala. Kapatid na Khalid, di ba?
Oo, pero ang tanong ko kanina ay, ano ba yung tanong ko kanina? Ikaw, Abdullah, ano ba pangalan mo? Fahad. Saan si Abdullah? Si Brother Abdullah, wala dito? Oh, Abdullah, mashallah, yung kape mo matabang ng konti pero masarap. Mashallah. Fahad, ano yung tanong ko kanina? Hindi ba tayo magkasala? Yun ba yung tanong ko? Parang hindi yun ah. Ang tanong ko, hindi, ang tanong ko, okay lang na, sige, magkasala-sala kasi kung hindi, papalitan ka eh. Oh, di ba? Oh, anong sagot mo? Okay lang. Mafi muskila. Sawi kulo siya eh. Ha? Okay lang, kasi para baka mapalitan ka. Ha? Bro, ano? Muhammad, okay lang. Lagot kayo dyan sa mga iba, hindi papayag yan. Ha? Ismail, ano sa'yo? Okay lang. Oh, parang hindi daw. Ikaw, Muhammad, peligro ang kinabuhi mo. Ha? Okay lang daw, pero kay Ismail, hindi okay. O saan talagang okay? Okay siya o hindi? Ano masasabi mo doon, Ismail? Hindi mo maiwasan. Tukso, layuan mo ako, pero lumalapit na si Tukso. Nandyan na mismo. Huwag sadyain. Maganda yun Sounds different. Huwag sadyain. Paano? Minsan sinasadya talaga. Di ba? Meron bang nagkakasala na hindi niya sinasadya? Meron. At meron ding sinasadya. Gustong-gusto. O saan tayo? Mga Muslim, kailangan natin to. Akida. Kasama ito sa akida na pananampalataya. Anong pananaw? Kasi may mga ibang mga firqa na nagsasabi ng mga kamusliman, katulad ng mga Jahmiya, na sinasabi nila na maski magkasala ka, okay lang yan, at ikaw ay tatanggapin sa paraiso kahit anong uri ng kasalanan. Mayroon din naman na nagsasabi na sabi nila, pag ikaw ay nagkasala, ay hindi ka natatanggapin sa paraiso. Sarado na sa iyo ang paraiso. O di ba? O ano sa iyo, kapatid na Ismail? Di ba rin magkasala na pagkakasalang hindi tayo makalalabas sa pananampalataya Islam tulad ng maliliit na kasalanan na kaya patawarin ng Allah, huwag lamang gagawa ng kasalanan na shirk o pagtatambal sa Allah na hindi na tayo kaya patawarin ng Allah kung aabutan tayo ng kamatayan. Na nasa sitwasyon ng kasalanan man. Punto, sabi mo, ay okay lang magkasala, pero ano sinabi mo? Ayun. Babut tawbah. Ibig sabihin, bro, nandyan pa rin yung pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi sabi nga ng mga pantas, kung hindi nga tayo magkasala, nasaan yung isa sa mga pangalan o katangian ng Allah ang habag at awa? Hindi ba? So, parang hindi mo makukumpleto. Kasi may mga tao din na nagsasabi na hindi ka na patatawarin ng Allah. Oo, hindi ka patatawarin sa oras na nagtambal ka sa Allah at sa oras na yun ay nadatnan ka ng kamatayan. Pero habang buhay pa tayo mga kapatid, habang nandyan pa tayo na humihinga na may tamang pag-iisip, ang pintuan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi kailanman yan magsasara sa magbabalik loob. Kaya never tayong mag-judge sa kahit sino sa atin na makita mo na ito ngayon ang kanyang sitwasyon, na siya ay tao na sa impyerno. Hindi na siya patatawarin sa kanyang kasalanan. Dahil mas mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan ito, hindi ko ito makalimutan, kinukwento ng ustad namin. Dalawang magkaibigan. Ang magkaibigan dapat nagpapaalalahanan yan.
ng kabutihan, dapat kabutihan. Kung may kasamaan, dapat iwasan yun. Yung kaibigan niya, sabi niya, bro, tigilan mo yung ginagawa mo. Haram yan. Tinanggap ng kanyang kaibigan. Pangalawang beses sinabihan niya, haram yung ginagawa mo, hindi ka patatawarin ng Allah. Pangatlo, hanggat sinabi niya, kafir ka na, hindi ka na patatawarin ng Allah. Yang ginagawa mo, pero ang taong ito ay siya ay patuloy na nagtatauba sa Allah. At ang delikado dito mga kapatid, dito sa pag-explaina ng mga pantas, yung tao na nagja-judge, na nagsasabi doon sa kaibigan niya na hindi ka na patatawarin ng Allah, siya mismo sa araw ng paghukom, nasabi sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino ka sa sarili mo na sabihin mo na hindi ko patatawarin ang aking alipin? Ginawa mo ang sarili mo na Diyos, na ikaw ang nagbigay ng desisyon na hindi ko siya patatawarin? Mga kapatid, minsan may mga nakikita tayo na akala natin ganun lang yung tao, pero hindi mo alam palihim ano ang ginagawa niya sa gabi. Na maari siya ay umiiyak, nagsisisi sa kanyang kasalanan. Dahil ang titignan ng Allah ay ang huling mga gawain natin. Innamal a'malu bikhawatimiha. Hindi titignan kung ano ka ngayon. Ang titignan at uhuhusgahan ay sa oras na ikaw ay dinatnan ng kamatayan. Kaya sinabi ng Allah, Ya ayyuhalladhina amanu, la tamutunna wa illa wa antum muslimun. Huwag kayong mamatay o kayo na mga naniniwala sa Allah, maliban na kayo ay mga Muslim. Nagbabalik loob sa Allah, nagtatawba sa Allah. Na kayo ay hindi sa oras na dumating ang kamatayan na ikaw ay gumagawa ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito ang kagandahan ng Islam. Ang kagandahan ng ating relihiyong Islam ay ang relihiyon na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi la taqnatu min rahmatillah. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Huwag kayong mawalan ng anumang yung hindi ka patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil siyempre ang titignan kung ano yung nasa puso natin. Kaya araw at gabi, oo, nagkakasala tayo, nagkakamali tayo, pero ang pinakamamahal ng ating tagapaglikha sa atin ay kung sino yung nagbabalik loob sa Kanya. Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ilallahi tawbatan nasuha. Magbalik loob kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At wala tayong karapatan, mga kapatid, na magsabi ang sino man sa atin, sabihin natin sa kapatid natin, na bro, hindi ka patatawarin ng Allah, yung ginagawa mo na paulit-ulit na kasalanan, hindi ka na patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil hindi mo alam sa araw ng paghukom, yung pinagsasabihan mo siya ang pinatawad ng Allah, at ikaw mismo na judgmental ka, na akala mo sa sarili mo na ikaw yung nasa tama, ikaw ang nasa peligro. Bro, ang puso ay nasa pangahawakan ng ating tagapaglikha. Wala sa atin yan. Maari magbago ka. Magbago tayo. Naalala nyo yung hadith ni Propeta Muhammad? Indama su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Madha aktharu ma yad'u rabba?" Wa taqulu Aisha radhiyallahu anha, "Aktharu du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yaqul ya muqallibal qulub aw ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik wa ala ta'atik." Hadith yun na ano ang paramihan na hinihingi ni Propeta Muhammad sa kanyang Panginoon, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hinihiling ba niya sa Allah subhanahu wa ta'ala na paramihin ang yaman ko sa mundo, paramihin ang anumang gusto ko o anuman? Wala, mga kapatid. Ang hiling ni Propeta sallallahu alaihi wasallam o siyang may panghahawakan sa puso ng kanyang mga alipin, Ya Allah, nasa sayo ang aking pananampalataya, ang buhay ko, kamatayan ko, lahat nasa sayo yan. Walang pwedeng mangyari maliban sa kapahintulutan at kagustuhan mo. Hinihiling ko sa iyo na patatagin ako at palagiin dito sa paggawa ng kabutihan at pananampalataya sa iyo na nasa tama.
Kasi maski Muslim ka, kapatid, na alam mo na Muslim ka, pwedeng balang araw magbaliktad ka na bumalik sa dati o pumasok sa ibang mga sekta na ligaw, na kaligawan. Ilan nakakala mo na sa tama ngayon, pero kinabukasan, napunta sa ibang grupo at doon na siya hanggat dinatnan ng kamatayan. Nakakamangha ang isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fima ma'na fi hadal hadith. Wallahi, hadal hadith jamil jiddan. Nagbibigay sa atin ito, mga kapatid, ng pag-asa, pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa husnul dhannu billah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin ng hadith na ito na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, may mga tao na akala mo, ang pagitan lang niya, ma bainahu wa bainahu al-janna al-maut. Ay bima'na, idha qada Allahu an yamut fi hadha al-waqt, annahu yadkhulul jannah, walakinahu amala amalan yughdibuhu Allah aw yukhrijuhu min al-milla, famada hasal anna Allah adkhalahu an-nar. Wa bil aqs fi hadha al-hadith. Mga kapatid, the climax of hadith, anong ibig sabihin ng hadith na ito? May mga tao, sabi ni Propeta Muhammad, na makikita mo na ang pagitan lang niya sa paraiso ay ang kamatayan. Dahil sa oras na nakikita mo siya, akala mo tao sa paraiso. Nagdarasal, nagjihad, nag-hajj, nag-umra, sa oras na yun na mabuti. Pero hindi dumating ang kamatayan sa oras na yun. Kinabukasan isang araw o ilang saglit na bago ang sitwasyon at sa oras na yun na akala mo sa paraiso siya ang kanyang huli na nangyari ay tinanggap at napapasok sa imperno ng Allah dahil ang kanyang gawain ay hangpang huli na kanyang nagawa ay labag sa Islam, na labag sa Allah, at doon siya nadatna ng kamatayan. Wallahi, peligro. Hadith, sahih, ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Allah lahu al-yad, wa anna al-qulub al-abd wal qulub al-ibad bayna isabi'ir rahman yuqallibuhu kayfa yasha. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroon siyang mga daliri na kung saan niya gustuhin ang ikanyang alipin, ang kanyang puso, ang puso ng kanyang alipin, kung ito'y patitibayin ba, kung ito ay papalitan ba, kung ito ay babaguhin, o magbabaliktad, o magbabalik loob. Ilang mga tao, mga kapatid, doon sa hadith na yun, ituloy natin yung hadith. At mayroon ding tao na akala mo, ang pagitan lang niya at ang imperno ay ang kamatayan. Pag namatay siya, akala na natin imperno na siya. Pero sa kabilang dako, gumawa siya ng panghuling gawain na ito ay makakapasok sa paraiso, dahil ang pagpasok sa paraiso ay sa habag at awa ng Allah, hindi sa kung anong gawain natin, at siya ay namatay na akala mo na siya ay imperno, pero namatay siya na nagbabalik loob sa Allah at tinanggap ng Allah sa kanyang paraiso. Na akala mo siya ay sa imperno. Mga kapatid, ano ang aral dito? Maliwanag ba? Klaro dili. Sa rin mga kuan na ni. Uy, klaro sila dili. Khalid, klaro di ay. Walay kida-kida. Sida. Sige, anong aral? Sige, anong aral? Sinabi nyo, mafi kida-kida. Sida. Alatul. Di ba? So, anong aral ngayon? Diyan. Masya Allah, magandang aral yan, bro. Huwag kampante. Huwag umasa. Ano? Innamal a'malu binniyat. Masya Allah. Very good. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
Araw ng paghukom na kung saan hindi makakapagbigay sa kanya ng benepisyo ang yaman at ang kanyang mga anak, maliban kung sino ang darating na may tunay na busilak na puso na totoo na ang kanyang buhay ay kanyang itinaya at ginawa ang lahat ng kabutihan para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, bottom line doon, ang ating pananampalataya ay hindi permanente. Tama? Yazid wa yanqus. لماذا؟ لأن عندما عرف العلماء ما هو الإيمان، الإيمان يقولون الإيمان هو اعتقاد، هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ويزيد وينقص. يزيد وينقص. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Ang pananampalataya ay ito ay kung ano ang sinasabi ng dila na totoo na galing sa puso. Kasi may mga tao na nagsasalita na wala sa dila. Ay, nagsasalita, wala sa dila. May mga tao, ano ba yung kape mo na hindi siya umipik yata dito, kapatid na Abdullah? Hindi mo kasi siya pinalagyan ng maraming ng kape ba? Oh. May mga nagsasalita na wala sa puso. Sa Quran yan. Yaquluna fi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Nagsasalita, nagmumutawi sa kanilang mga dila, sabi ng Allah, pero sa kanilang mga puso, wala sa kanilang puso. So, ang totoong pananampalataya, ang totoong salita, salita na nasa puso. May salita na wala sa puso. Bas kalam, girgir, katir, mafi shay, mafi faida. Alam mo yun? Ang iman, pananampalataya sa Allah, it should be also in the heart, not only by words. Pero hindi lang yan. May mga tao na sinasabing hindi lang words, hindi lang puso, fuad, li, istani, istalit. Lazim mawjud inta fi amal syugul. Muslim lazim syugul, mafi kaslan. Ang Muslim may gawa, may kilos. Hindi yung nakaupo lang at umaasa na anong darating. Hahanapin mo. Ang Islam pinag-uutos gumawa ng mabuti. Ya ayuhan nas, if'alul khaira la'allakum tuflihun. O kayong mga mananampalataya, gumawa ng maraming kabutihan. Nang sa gayon, kayo ay mapasama at mapabilang sa mga taong tunay na matagumpay. Gawa. Ang Islam, ang iman, na sinasabing salita ng dila, na nagsasabi, La ilaha illallah, walang Diyos maliban sa Allah. Ano ang pagka-Diyos ng Allah? Ang buhay mo, ang pananampalataya mo, ang pananalig mo, ang pag-asa mo, ang pagiling mo, ang pagsusumamo mo, ang pagmamahal mo, ang takot mo, ar-raja, wal-khawf, wal-mahabba, wal-isti'ada, wal-istighatha, kullu hadil ibada lillahi subhanahu wa ta'ala. So, galing yun sa puso na sinasabi ng dila, pero hindi nagtatapos. Kailangan ng gawa. So, tatlo siya. Tama? Pwede ba dalawa? Huwag dalawain. Kasi ang mga Jahmiya, Al-Mu'tazila, sila yung sinasabi nila ang al-iman, bas al-iman, qawlun bil lisan. I'tiqadun bil qalb, la yahtaj bil jawari. Hindi na kailangan ng gawa. Yung iba naman, may gawa lang, maski masalita, pero maski wala sa puso. Ang Ahlus Sunnah wal Jamaa, ang Ahlus Salafus Saleh, hindi sa ganun sa anong paninindigan nila. Ang iman na totoong pananampalataya na siyang tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-amalus salih ay yaong na babahagi dito sa tatlong ito. Na siyang gawa na sinasabi ng dila, at pinapaninindigan at pinaniniwalaan ng puso na walang pagdududa, la rayba fi, wal amalun bil jawari, yadhar, yaraun nas, wala tubali ma yaqulun nas, wala kang pakialam, nuchi, balachi, bisag kung siya igisulti ng mga marites. Importante ginagawa ko para sa Allah. Don't judge me because my heart, Allah knows it. And you don't know what is in my heart. Mga kapatid, ano ang sabi dito ni Ibn Abbas? Alladhina amanu wa amilus salihat. Amilus salihat. Ma makna amilus salihat?
Sila yung naniniwala sa Allah na mga gumagawa ng mga kabutihan. Al-amalu salih labuda yakunu bi syartain. Para matawag na mabuting gawain na katanggap-tanggap sa Allah, kailangan ito ay nabubuo ng dalawa. Ang isa dito mawala, ma fi faida. Naum, khalas, naum, ala tul. Asan ma fi faida inta, bas akl. Ma ma'na amalu salih? Yaqul al-amalu salih huna awalan khalisan lillah. Wa thaniyan labudda an yakuna mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. So yun ang kondisyon para matanggap ng Allah ang gawaing mabuti na sinasabi natin ay una, dalisay. Totoo. Ang pagkadalisay, walang nakakaalam. Tanging ang Allah at ang sarili mong nakakaalam. Pati si Jibril, hindi niya alam. Si Angel Jibril. Walang nakakaalam. Kaya ikaw na judgmental, ayaw ka saba, bay. Kaya di mo kay balhan o siya na adri. Si gagagsultig sa imong baba, dili naman siya tinuod. Husgahin mo muna ang sarili mo. Alam mo bro, tama yun eh. Bago tayo manghusga sa iba, tignan natin sarili natin. Napakadali manghusga, napakadali magsalita sa ibang tao. Kurakot pala itong mga to. Kawatan pala itong mga to. Tulisan pala ito. Bakit niya yung ginawa? Bakit ganyan-ganyan? Akala ko hindi niya gagawin. Bro, minsan tanungin mo sarili mo. Alhamdulillah, ya Allah, pinotrektahan mo ako na hindi ako katulad ng mga yan. Pero ano kaya kung mabigyan ako ng sitwasyon na oportunidad na ako ang nandoon? Will I do the same o maiiba ako? Diba? Kung ikaw kaya ang nandun sa sinililibak mo, na sinasabi mo ito ginagawa nila. Ikaw kasi, nagsasalita ka kasi hindi sa'yo dumating yun eh. Kung dumating sa'yo, ano? Anong masasabi mo sa sarili mo? Katulad din nila o maiba ka? Hugsgahan mo muna ang sarili mo, kapatid na Fuad, bago ka manghusga sa iba. Don't judge others. Judge first yourself. Tama yung minsan kasabihan ng iba na bago linisin ang bakuran ng iba, linisin mo muna ang bakuran mo. Bago ka magsalita sa iba, tignan mo muna ang sarili mo. Ano rin kaya ako? Wallahi mga kapatid, dito natin na pagtatanto. Ito ang muhasabatun nafs. Ito yung pagninilay-nilay na pagiging totoo sa ating sarili. Walang tunay na nakakaalam sa sarili mo, kundi ang sarili mo. Ang kaibigan mo, asawa mo, pamilya mo, anak mo, lahat yan, may mga lihim ka na hindi mo lahat pwede sabihin. Ha? Tama hindi? Muhammad, may lihim ka? Sabihin siya ganun. Meron, wala? Meron. Sinabi mo sa misis mo? Bakit ka mo sabihin? Ayaw niya sabihin. Natatakot siya, secret. Sino walang lihim? Taas ang kamay. Sheikh Ali Janaban. Lahat meron. Ya Allah, sana ang lihim na ito ay kung mabuti para sa'yo. Kung masama, Ya Allah, tanggalin kami sa kasamaan. Lahat tayong may mga lihim na pinagdadaanan. Nilalabanan natin ito araw at gabi. So pangalawa, doon sa amalu saleh ay mutaba ali Rasulillah. Di ba? Gawain na ginawa ni propeta. Kasi kung isipin mo, si Allah nagpadala ng propeta na tao na katulad natin. Dahil ano ang ginagawa niya, yun din ang dapat na gawin mo. May mga tao na ikhlas. Bro, ulitin mo. May mga tao na totoo. Sino? Muslim. Sino? Pwedeng hindi Muslim. May mga Kristiyano, Hudyo at ibang tao na hindi Muslim na ikhlas. Totoo ang kanilang puso. Nagsiservisyo, nagmamahal, lahat. Totoo yan sa puso nila. Pero ang tanong, itong gawain na totoo sa pagiging puso mo na gawain na paggawa ng kabutihan, ito ba ay naaayon sa turo ni propeta? So this is the big question mark. Yan ang pinakamalaking tanong. Kung hindi, ma fi faida. Now,
Khalas, para hindi ka pa magkasala. Mayroon naman sa isang dako ng mga tao na gumagawa na hindi, gumagawa ng sunnah. Gumagawa ng mga gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itinuro ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, mga sunnah. Pero ang tanong, itong sunnah na ito ba ay ikhlas? Ito ba ay totoo na para sa Allah? Oh, di ba? So kung hindi para sa Allah at hindi totoo, walang silbi na ginagawa mo ang sunnah. Walang silbi na totoo ka, na dalisay ka sa paggawa mo ng pagdidiriwang sa kapanganakan ni Propeta Muhammad, although walang exact na araw na kapanganakan ni Propeta Muhammad, dahil ang mga pantas nagkaiba-iba. May nagsabi ng ika-9, ika-8 ng Rabiul Awwal, may ika-12, may ika-27. So, marami ang araw. Pero ikaw, siniselebrate mo, hindi mo alam saan doon. Pero kung siniselebrate mo sa ika-12 ng Rabiul Awwal, ang katotohanan, bro, sa Rabiul Awwal na ika-12, yun yung kamatayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nagkaisa doon ng mga pantas na namatay si Propeta Muhammad sa ika-11 ng Hijri, na kung saan doon sa Rabiul Awwal ng ika-12. So you are celebrating the death of the Prophet Muhammad instead of celebrating the birth of the Prophet Muhammad. Whereas in Islam, there is no birth celebration. Aywan ko, kayo lang ang mahilig mag-celebrate ng mga birthday ninyo. Ikaw ba, Sheikh Ali Janam, ba nag-celebrate ka na rin ng birthday mo nung ikaw ay Christian pa? Oh, tamo, nung Christian pa, nag-celebrate. Ikaw, kapatid na Fahad, nag-celebrate ka. Anong ginagawa mo pag nag-birthday mo? Nagpapakain. Ikaw, Muhammad, nagpapainom ng tuba. Ha? Ha? Kasiyahan. Khalid, ganun din ikaw, nagsiselebrate? Bakit kayo nagsiselebrate? Saan? Nagpapasalamat? So, dagdag taon. Wallahi mga kapatid, the condition of our works and our action depends only on the niyat, the good intention, and it should be in accordance to the sunnah and teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ka maliligaw. Huwag tayo lumagpas, magpabago sa reliyon. Ang reliyon tapos na. Kumbaga sa katalog, meron ng katalog na ito yung daan, huwag ka pumunta sa kaliwa, dumiretso ka lang, kumanan ka. Yung iba, gustong-gusto ng kaliwa, umihinto pa siya, tumitingin pa sa gilid, naninilip pa sa gilid, napiligro na gyapon. Sinabi, diretso ka na dun, tapos iba pa ang ginagawa mo. Ang Islam, bro, nandyan na. Nandyan ang Quran, nandyan ang Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka at-thabatu fid din. Allahumma amin. Ya Allah, sa pag-aaral namin, sa pananaliksik namin sa Islam, panatilihin kami hanggat dumating sa amin ang kamatayan na kami ay nagsasabi ng La ilaha illallah. Allahumma amin. Patibayan tayo at hindi mabago, mga kapatid, dahil ang puso nababago. Ang inihiling natin, husnul khatimah, oras na dumating sa atin ang kamatayan na tayo ay tanggap ng Allah dahil tayo ay tunay sa ating puso, isipan at ang gawa ni Propeta Muhammad ang siyang ating pinagtitibayan na ating iginagawa. Hanggang sa muli, inshallah, sa susunod na linggo ay kukwento natin yung ika-7, 8 na naganap sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, zadakumullahu ilman wa kataballahu ujrakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.